Saan aabot ang 20 pesos mo? Yan ang tanong dati ng isang commercial ng ice cream na may lampas isang dekada na rin na nakakaraan. Pero sigurado ako dahil nagtaasa ng presyo ng lahat ngayon. Lampas 20 pesos na rin yung ice cream na yan. Sa 20, abay, kulang na yan para sa isang buong set ng ulam at kanin. Pero, sapat na yan para sa extra rice. May 15 kasi. Sa karinderya, 15. Pero doon sa fast food, 25. Would you believe, Cha? Na paghahalatang hindi nagpupunta sa mga fast food na abot kaya namin tulad na nasa laylayan. True. Yung? Baka sa kinakainan mo na mga sosyalin sa Rockwell. True. More than? 20 pesos sa kilong bigas yan, Junior. Pagkakaisa. Yan ang sinasabi natin dyan. Okay, pero sa 20, pwede ka rin makabili ng 2 stick ng isaw manok. Pero kulang na yan para sa isang stick ng tumbong, no? Yung tumbong na ginawang isaw. Pero para sa 25 mil, ano kayang kayang bilhin ng 25 mil? Sapat na yan para sa pang-professional na laptop. Halimbawa, meron ka na ring 4K na 50-inch na telebisyon na made in China. Kung sa grocery, tiba-tiba ka. Meron ka ng 2 buong manok, 1.5 kilo ng liempo. Makakabili ka kasama rin noon ng giniling na baka, 2 kilo ng bangus, 6 na lata ng sardinas, 6 na lata ng corned beef, 2 litro ng mantika, hanggang 3 malaking, ang galing mo dumukot, Chacha. 3 malaking supot ng sabong panlaba. May malaking sukli ka pa. Ilan lang yan sa mga mailalagay mo sa iyong grocery cart sa halagang 20 mil. Pero paano kung bawasan natin ng 5,000 ang 20 mil? Ang 25, bawasan natin ng, gawin natin 20 mil na lang, no? So, 25 minus 5, 20. Gaano kaya kalaking diferensya yan? Yung kabawasan na yan. Mga kapatid, dyan iikot ang ating kwento sa Huwebes na ito. Tungkol dyan sa ugnayan ng mag-inang Gigi at Merly na taga Calaca, Batangas. Dahil si Gigi ay naging breadwinner ng kanilang pamilya na walang palyang sumusuporta sa kanyang ina at bunsong kapatid. Humantong na sa punto na tingin niya, yung ginagawa niyang sobrang pagtulong ay kapos na kapos pala sa mata ng kanyang ina. Pero kailan ba masasabing nagmamalabis na ang magulang sa kanyang pagdepende sa anak? O ito ba ay isang sintomas lamang na mas malalim pang problema? Mga kapatid, si Vincent Manrique po ang nagsulat ng ating dula sa araw na ito. Sa Sana Lord, mga kapatid, atin na pong simulang pakinggan ang kwento natin na pinamagatang 25 mil. Wow! Ang laki naman itong bagong ref na binili ni Gigi. Sigurado akong lumuha na naman ang mga mata ng mga kapitbahay nung dineliver ito dito. Ay, ikaw talaga, Merly. Kung ano-ano na lang ang pinabibili mo sa anak mo. Bakit hindi mo hayaang makaipon si Gigi? Malaki ang responsibilidad niya sa inyo ng kapatid niya. Lahat gastos niya sa bahay. Pati pag-aaral ng kapatid niya. At malaki ang binibigay niyang allowance sa akin? Nako, Kuya Benji. Natural lang naman na gawin ng pamangkin mo yon dahil hindi ko rin naman pinulot ang ginastos ko sa pagpapaaral at pagpapalaki sa kanya. Simula elementary ay sa private school ko siya pinag-aral. Kahit na, obligasyon mo bilang magulang na pag-aralin siya. Ay, Kuya Benji, mabuti nga ay nakakapagpundar siya ng mga gamit sa bahay kaysa naman kung saan-saan mapupunta ang pera niya. Nakita ko nga nung isang araw nag-anniversary sila ng boyfriend niya. Binilhan pa yata niya ng relo. Dapat priority niya kami na pamilya niya, lalo na ako. Ay nako, hindi tayo magkakasundo.
Magkaiba tayo ng pananaw. Aba, totoo naman eh. Kung di dahil sa akin, hindi siya makakagraduate at makakahanap ng matinong trabaho. Kung hindi dahil sa akin, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Si Mama talaga. Lagi na lang namin naririnig sa iyan. Kabisado ko na yan eh. Ay, Butchoy, manahimik ka dyan at pakinggan mo yung mga sinasabi ko. Dahil pag nakagraduate ka na, maghanap ka agad ng magandang trabaho para naman makapagbigay ka rin sa akin. Ikaw pa naman napakalakas kumain. Si Mama naman di na naiya kay Tito Benji. Pinaparinig pa yung ganyang bagay. Sanay na ako sa mama mo, Butchoy. Ganyan lang siya. Pero nung nawala ang papa nyo, pilit niya kayong itinaguyod ng mag-isa. Narinig mo yon ha? Kaya makinig ka sa amin ng tiyo mo. Natural na tumulong sa pamilya. At ang pagtulong na yon, sisimulan mo na ngayon. Halika, ayusin na natin ang ref na binili ng ate mo. Bukas pag nakuha ko ng allowance na galing sa kanya, mag-grocery ako. Gigi, hulaan ko kung sino yung kausap mo sa cellphone mo. Yung Mama Merly mo, no? Oo, si Mama nga. Ang dami niyang sinabi sa akin. Sa bagay, kung konti lang ang sinabi niya, baka hindi na yun ang nanay ko. Ano raw sabi? Natuwa naman ba sa mamahaling ref na binili mo? Hula ko hindi. Kasi ayan, it's written all over your face. Halatang problemado ka na naman. Nagustuhan naman ni Mama yung ref. Yun nga lang, nagpapadagdag siya sa 20K na allowance na pinadala ko kahapon. Gusto raw niyang punuin ng pagkain yung ref, pampaswerte raw. Kaso over na ako sa gastos. Di sabihin mo sa mama mo na next time naman. Pag di mo sinabi, hindi niya malalaman. Baka akala niya, sobrang laki ng kinikita mo bilang operations manager dito sa contact center, ha? I mean, malaki naman kaso sa laki ng gastos mo sa pamilya mo, ewan ko lang kung makaipon ka pa. Sinabi ko naman kay Mama kaso ang dali kasing magtampo nun. Pati nga regalo ko kay Charlie nung anniversary namin, pinansin pa. Hindi raw dapat ako gumagastos sa lalaki. Sa pamilya lang daw dapat. Sa relasyon ka mo, give and take. Kasi niregaluhan ka rin naman ni Charlie. Kung sa sweldo mo, asa, hindi ka naman makakabili dahil napupunta na lahat sa pamilya mo ang kinikita mo. Ay naku, Gigi, iba ka? At iba rin talaga yung nanay mo. Hindi ko naman masabing mali itong si Amy kasi tama naman talaga siya. Kung sana lang maiintindihan ako ni Mama. Sana maisip din ni Mama na yung ATM nga nawawalan din ng pera. Ako pa kaya? Ate! Ate! Gising ka na ba? Ay, naku naman si Butchoy. Kakatulog ko lang nagigising na agad. Paano ko makakabawi ng tulog nito, mamaya may trabaho pa ako? Ate! Oo, nandyan na. Sandali lang. Anong problema mo? Hindi pa ako nakakatulog ng maayos, gigising ka na. Sorry ate. Ang aga kasing umalis ni Mama eh. Tapos dumating naman yung kumarin niya si Aling Lin. Bakit mo ako tinawag? Sabihin mo na lang na umalis si Mama. Mamaya na siya bumalik. Ate, ayaw nga umalis ni Aling Lin eh. Hanggat hindi nagbabayad si Mama sa hulog niya sa alahas. Sabi raw kasi ni Mama, ikaw ang hanapin. Kaya ate, ikaw na yung hinihintay ni Aling Lin. Ha? Bakit ako? Ibinigay ko na nga yung allowance ni Mama sa kanya para mabayaran niya lahat ng sabit niya. Ate, paano na? Hindi naman yun naaalis tang hindi ka nakikita. O sige, nakakausapin ko na, wala naman akong choice. Ay, si Mama talaga. Sandali't magsusuklay lang ako. Gigi, magandang umaga sa'yo. Pasensya ka na, tangaga ko na padaan dito sa inyo May lakad kasi ako mamaya. Bale, 4,000 hulog ng mama mo ngayong buwan sa alahas. Ang totoo po niyan, walang sinabi si Mama sa akin na ako magbabayad ng hulog niya sa alahas. Tinatawagan ko si Mama, hindi naman sumasagot. O paano yan? Ipinangako ng mama mo yon. Abonohan mo na lang muna at singilin mo ang mama mo mamaya. Imposible namang wala kang pang-abono. Pinagkakalat pa naman ng mama mo na malaki ang sahod mo at maganda ng buhay mo ngayon. Lalo na raw at afam ang mapapangasawa mo. Sorry po talaga, Aling Lin. Wala akong cash dito. Bumalik na lang kayo mamaya para maka-withdraw ko. O baka maya-maya lang nandito na rin si Mama. Ay, ewan ko sa inyong mag-ina. Puro yabang lang naman pala. Sige, babalik na lang ako mamaya at mukhang wala naman ako mapapala. Sigurado ako magagalit sa akin si Mama nito. Kaya lang, anong gagawin ko? Wala akong natirang cash. Bahala na. Mahal, pasensya ka na. Na-late ako. Matagal ka ba naghintay? Ang traffic kasi ngayon ang hirap mag-commute.
Ang hirap talagang mag-commute. Naiintindihan kita. Don't worry, kararating ko lang din naman. Gusto mo na bang kumain? Nag-order ako pero konti pa lang. Umorder ka pa. Oh, siya, sige. Dadagdagan natin ng konti yung in-order mo. Baka di rin kasi ako makakain dahil sa pag-uusapan natin ngayon. Alam mo na, kabado ako sa mama mo para mamaya. Aba, Charlie, nag-propose ka sa akin at pumayag ako magpakasal sa'yo. Tapos kay mama ka lang pala matatakot at kakabahan. Baka kasi magalit ang mama mo. Pakaramdam ko. Di talaga siya boto sa akin. Gusto niya kasi mayaman ang mapapangasawa mo eh. Bakit? May matatag ka namang trabaho Hindi pa ba yun sapat sa kanya? Tsaka mabait ka at responsable. Mga katangian talagang nagustuhan ko sa'yo. Talaga, mahal? Ano pa? Para sa akin, ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Sus, yun yata ang halatang bola eh. Basta ako, mapapangasawa ko ang best girlfriend ever. Sana nga lang, payagan ako ng nanay mo na pakasalan ka. Mabait naman ang mama ko at maunawain. Ganun lang talaga siya. Minsan palabiro, maokray at dire-diretso ang bibig. Pero naniniwala ako na maiintindihan niya ang pagmamahalan natin. Nasa edad naman na tayo para bumuo ng sariling pamilya. I'm sure papayag si mama. Ma, bakit naman po kayo nag-walk out? Hinihintay ni Charlie ang sagot mo. Nagpapaalam kami na magpapakasal na. Ay nako, Gigi. Ano bang magpapakasal ang sinasabi mo? Mag-isip ka ngang mabuti. Ang pagpapakasal, hindi yan parang kanin na isasubo mo lang tapos iluluwa mo pag napasok ka. Matagal ko ng boyfriend si Charlie, Mama. At pinagplanuhan na namin to. Humihingi lang kami ng bendisyon sa inyo bilang magulang ko. Pero Ma, nasa tamang edad na ako. Mahal ako ni Charlie at mahal ko rin siya. Gigi, hindi ka mabubuhay ng pag-ibig lang. Kung magpapakasal ka kay Charlie na hindi naman mayaman, paano na mga pangarap natin? Yung hindi na tayo maghihirap. Yung pa-travel-travel na lang tayo. Ay nako, hindi lang gabi ko ang sinira nyo. Pati yung mga plano natin. Ma, hinaan mo naman yung boses mo. Nasa sala lang si Charlie, baka marinig ka niya. Eh ano kung marinig niya? Totoo naman ang sinabi ko. Anong mangyayari sa pinasok niyang pagnenegosyo? Aasenso ba siya ron? Hindi nga siya makabili ng sasakyan eh. Eh baka naman ikaw pang bubuhay pati sa pamilya ng Charlie na yan. Mama naman, huwag ka naman ganyan. Alam kong hindi pa maunlad ang restaurant business ni Charlie. Pero magiging successful din siya. Maaabot namin pareho mga pangarap namin. Tingnan mo nga. Pangarap niyo na lang gusto niyo. Paano naman ang pangarap ko? Ang pangarap ng kapatid mo? Ay, bahala ka nga, Gigi. Magpakasal ka kung gusto mo. Hihintayin ko na lang isang araw sasabihin mo sa akin na tama ako. Tama ako sa lahat ng sinabi ko. Ma? Ay, makatulog na nga lang. Sinira niyo talaga ang gabi ko. Ay, Diyos ko. Si Mama talaga. Kailan pa kaya siya magbabago? Parang sarili lang niya lagi ang iniisip niya. Paano naman ang kaligayahan ko? Ate Gigi, bukas na ang kasal mo at masaya ako para sa'yo. Pero nalulungkot din ako dahil sa ibang bahay ka natitira. Hindi ba pwedeng dito na lang kayo ni Kuya Charlie? Hindi pwede, Butchoy. Yung negosyo ng Kuya Charlie mo malapit sa lugar nila. Ako naman, pwede akong mag-work from home kaya mas okay kung doon kami. Ay, nako, Butchoy. Pag sa ibang bahay na nakatira ang ate mo, panigurado, may impluwensyahan na yan. Ma, bakit po ba ganyan na lang lagi ang sinasabi nyo? Huwag nyo namang pinaparinig yan sa ibang tao. Oo nga ma, sobra ka naman po kay Kuya Charlie. Minsan, napahiya na yung tao. Sobrang bait pa naman niya. Ay nako, Butchoy, lumayas ka nga rito at baka hindi kita matansya. Sige po, alis na ako. Bye, ate. Gigi, sigurado ka na ba talaga na magpapakasal ka na bukas? Baka mamaya ikaw pang bubuhay sa mapapangasawa mo at sa pamilya niya. Ma naman, hindi mayaman sina Charlie pero hindi rin naman sila mahirap. O, huwag ka magalit. Pinaaalalahanan lang naman kita. Huwag ka magpapalamang sa pamilya ng Charlie na yon. Maliwanag ba? Ngayon naman, palakpakan natin ang mother ng ating bride, si Mommy Merly, para sa message niya sa mga bagong kasal. Magandang araw sa inyo. Salamat sa pagpunta nyo sa kasal ng aking anak na si Gigi. Ang message ko sa kanya, sana kahit ngayong may asawa ka na,
Huwag kang magbabago sa amin na pamilya mo at maging masaya ka sana sa piling ni Charlie. Ngayong kasal ka na, wala ka ng pag-asang makapag-asawa ng AFAM. Yung AFAM na may malaking bahay at maraming sasakyan. Paano? Napunta ka kasi sa isang maitim at pandak na Pinoy. Tapos wala man lang kahit karag-karag na sasakyan. Ayun lang. Sana maging okay ang pagsasama nyo, ha? Mag-enjoy tayong lahat sa pagkain. Mahal ang per head. Salamat sa inyo. Ay, naku, si Mama talaga. Hindi na nahiya sa asawa ko at sa pamilya ni Charlie. Kailangan pa ba talagang sabihin yun at iparinig sa lahat? Mahal, okay ka lang? Ulan ka na ng imik dyan. Si Mama kasi, bakit ganun ang mga sinabi niya? Pasensya ka na, ha? Nahihiya ako sa'yo at sa pamilya mo. Naku, ayos lang, ayos lang. Huwag mo intindihin yun, ha? Kasal natin ngayon. Dapat masaya tayo, okay? I love you. Ay, ano ba naman to? Mag-iisang taon na kaming kasal ni Gigi, pero hindi pa rin ako masanay sa mga biro sa akin ng biyenan ko. Ginagawa ko naman na lahat para magustuhan niya ako, Pero lagi na lang pintas na naririnig ko sa kanya. Kaya kagabi, niragaluhan namin siya ng hikaw para sa birthday niya. Imbis na matuwa, sinabing sana pera na lang ang niregalo namin sa kanya. At kung mayaman daw sanang napangasawa ni Gigi, baka terno-ternong alasa natatanggap niya at hindi ikaw lang. Ay, Mahal! Ay, Mahal! Bakit? Ano nangyayari dyan? Okay ka lang ba? Mahal! Buksan mo nga itong pinto ng banyo! Mahal! Tingnan mo itong pregnancy test kit na hawak ko! Tingnan mo! Dalawang guhit! Tingnan! Oo nga, dalawang guhit! Ibig bang sabihin? Mahal! Buntis ako! Magkakaanak na tayo! Yay! Magiging dati na ako! Mas magsisikap ako para sa pamilya natin! Ako ko yan sa'yo! Kamusta pakiramdam mo, Gigi? Pang-ilang confine mo na ba ito mula nung nag-2 months yung tiyan mo? Grabe, maselan ka palang magbuntis. Oo nga, Amy. Salamat ha. Pinuntahan mo ako. Pauwi pa lang kasi si Charlie. Tinulungan yung tatay niya sa negosyo. Sobrang nag-aalala na nga siya sa amin ang magiging anak niya. Kung si Mama naman kasi ang papupuntahin ko rito, baka lalo akong ma-stress. Ay nako, oo no. Si Tita Merly pa ba? Sasabihin nun, pinabayaan ka na ng asawa mo at ng pamilya ng asawa mo. Winner talaga mag-isip yung nanay mong yun. Oo, nag-aalala nga ako sa iisipin niya Kasi binawasan ko ng konti ang padala ko sa kanya monthly. Medyo may extra gastos kasi ako dahil madalas nga akong maospital. At saka nag-iipon din kami para sa panganganak ko. Speaking, nakikita ko na yung pangalan ng Mama Merly mo sa cellphone. Oo nga, siguradong hindi siya natutuwa sa akin. Kanina pa niya ako tinetext Hindi ko lang talaga binabasa. Sandali nga at sasagutin ko ng tawag ni Mama. Hello, Ma? Hello, Gigi. Bakit 20K lang pinadala mo ngayon? Aba, kulang na naman ang bigay mo. Paano naman ang panggastos namin dito ni Butchoy? Naghahanap pa lang siya ng trabaho Ma, nag-spotting ulit ako at na-confine. May babayaran na naman kami sa ospital. At di po ba nagsabi na ako sa'yo na kailangan namin mag-ipon para sa panganganak ko? Intindihin mo naman ako, Ma. Aba, Gigi, kami ang dapat mong intindihin. Nakapagtapos na si Butchoy na pag-aaral kaya nakamenos ka sa gastos. Wala ka nang binabayarang tuition fee. Kung kailan lumuwag na ngayon ang gastos mo, saka mo naman binawasan yung binibigay mo sa akin. Sinabi ko naman sa'yo ang dahilan, Ma. Ay, sabi na nga ba't nasusulsulang ka ng pamilya ng asawa mo? Anong sinasabi nila sa'yo, ha? Na huwag ka na magsustento sa pamilya mo? Ma, nasa ospital ako at dinudugo. Ayoko munang pag-usapan yan at baka lalo lang akong ma-stress. Tatawagan na lang kita uli. Ayoko ang nasistress sa'yo. Gusto kong ipadala mo na ngayon yung kulang mong 5,000. Okay? Ipadala mo na. Ngayon na. Mahal, ngayon ko lang na-check yung cellphone mo. Hindi ko alam na chinachat ka pala ni Mama. Tingnan mo, hindi magagandang salita ang sinasabi niya sa'yo. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ayoko sumama ang loob mo. Lalo na kahit malaki na ang tiyan mo, masailan pa rin ang pagbubuntis mo. Hinaya ko na lang si Mama sa mga gusto niyang sabihin dahil alam ko na galit siya. Hanggang ngayon nga rin, hindi pa rin niya matanggap na binabawasan mo sustento niya.
Alam kong pasensyoso ka, pero hindi tamang mumurahin ka ni Mama sa chat. Akala ko sa akin lang siya nagme-message ng mga hinanakit niya, pati pala sa'yo. Hayaan mo na nga kasi. Hindi eh! Anong sabi niya sa chat? Wala ka raw silbi dahil ang alam mo lang ay sulsulan ako. Mini-brainwash mo raw ako. At eto, minura ka niya ng minura. Hindi tama to. Tatawagan ko si Mama. Mahal. Kausapin na lang natin na maayos si Mama Merly. Baka lalo lumala ang galit niya pag tinawagan mo siya ngayon. Magsasalubong lang ang mga galit niyo. Hindi ako nagkulang kay Mama Charlie. Lahat ginagawa ko para sa kanila. Kaya mali na gaganyanin niya tayo. Kaya tatawagan ko siya, mag-uusap kami. Ay, salamat naman na tumawag ka na, Gigi. O ano, naisip mo na ba ang pagkakamali mo, ha? Hihingi ka na ng tawad. Ma, alam mo hindi ko gagawin yan dahil ikaw ang mali. At bakit ako ang may mali? Bakit mo ko kailangang i-message at sumbatan? Minumura mo rin pati ang asawa ko. Ma, kahit may sarili na akong pamilya, nagpapadala pa rin ako sa'yo. Minawasan ko lang dahil manganganak ako at kailangan namin mag-ipon ng panggastos. Hindi mo ba yun maintindihan? Aba, Gigi! Naririnig mo bang sarili mo? Hindi kita pinalaki para kausapin ako ng ganyan. Nanay mo ako at anak lang kita. Wala kang utang na loob. Mga nakakalimutan mo. May nag-aral kita. Kung ano ka ngayon dahil yun sa akin. Ma, hindi ko yun nakakalimutan. Humihingi lang ako sa'yo ng pangunawa. Huwag mo naman kaming pagsalitaan ng masama ng asawa ko na parang wala kaming silbi. Ay, sobrang laki na ng pinagbago mo, Gigi. Hindi na ikaw yung anak na pinalaki ko. Pinago ka na ng maling paniniwala mo. Nakakalungkot lang dahil maayos ang pagpapalaki ko sa'yo. Pero natitiis mo ang sarili mong ina. Ayoko na makausap ang isang suwail na anak na katulad mo. Ayoko na! Ma! Bakit naman ganun si Mama? Sarili na lang niyang pinaniniwalaan niya. Akala niya siya lang lagi ang tama. Paano naman ako? Gigi, huwag ka nang umiyak. Hayaan mo't kakausapin ko ang mama mo. Galit lang yon kaya ganon. Wala na siyang ginawa kundi sumbatan ako dito. Pati si Charlie dinadamay niya. Pinagbibintangan niya at minumura pa. Hindi ko na matiis ang ugali ni Mama. Hindi naman ako nagkulang sa pagbibigay ng suporta sa kanya eh. Kailangan ko lang mag-ipon ngayon para sa panganganak ko. Alam ko. Nakausap ko rin si Butchoy. Sabi nga niya madalas silang mag-aaway ng mama mo. Matigas talaga ang ulo ni Merly. Si Butchoy ang lagi din niyang napag-iinitan. Pasensya ka na, Tito, ha. Pati ikaw nadadamay sa problema namin. Hindi ko na kasi matiis ang ugali ni Mama eh. Ayoko namang tuluyan kaming magkasira ng dahil lang sa pera. Sige. Kakausapin ko ang mama mo. Iwasan mo na ang mag-isip para di maka-apekto sa pagbubuntis mo. Kahit work from home ako, mahirap pa rin magtrabaho lalo na't kabuanan ko na. Si Amy tumatawag. Bakit kaya? Hello, Amy? Hello, Gigi. Nasa bahay ka ba ngayon? Sino kasama mo? Oo, nasa bahay ako. Nasa kwarto kasi nagtatrabaho ako. Nasa sala si Charlie, nanonood ng TV. Anong balita? Bakit ganyan palang boses mo? May problema ba? Gigi, hindi ko sana sasabihin sa'yo dahil mukhang hindi mo pa alam. Kaso, pinagpipiestahan na kasi sa social media eh. Dapat mo na sigurong tignan. Social media? Tignan ang alin? Kasi Gigi, friend ko yung mama mo sa social media. May post pala siya kaninang tanghali. Ngayon ko lang din nakita eh. Naku, hindi kasi maganda yung mga sinabi niya ron sa post na kaya ang daming sumausaw at nag-comment. Ganun ba? Parang masama ang kutob ko sa sinabi mo ah. O sige, titignan ko na agad. Salamat sa concern, Amy ha. Sige, Gigi. Check mo na agad at tawagan mong mama mo para burahin niya. Nasaan kaya yung post ni Mama na sinasabi ni Amy? Ito. Aba, bakit naman ganito ang post ni Mama? Sinabi niya rito na nagawa ko siyang tiisin kahit may sakit siya. At sinusulsulan daw ako ng asawa ko na huwag siyang bigyan ng pera. Madamot daw kami. Bakit nagawa ni Mama to? Sinisiraan niya ang anak niya sa social media pa. Ganun ba ako kasama sa tingin niya? Hindi ko naman siya inalisan ng sustento, binawasan ko lang. Gustong-gusto niya ang simpatsiyang nakukuha niya sa mga kapag-anak namin. Aray, bigla sumakit ang tiyan ko. Mahal, tumawag si Amy. Sabi niya puntahan daw kita at... Gigi, ano nangyari? Panganak ka na ba? Ano nangyayari sa'yo?
Wow! Sobrang cute naman ng pamangkin ko, ate. Sure ako, lalaki siyang pogi katulad ko. Butchoy, kung kamukha mo lang, pass. Grabe ka naman sa akin, ate. Gwapo naman ako ah. Teka. Ate, nasa si Kuya Charlie? Baka nasa parking lot pa, hinatid yung mga magulang niya. Kanina pa kasi sila rito uuwi raw muna. Okay. Ate, ito nga palang prutas para sa'yo. Pasensya ka na. Ako lang ang nakadalaw sa inyo ni baby. Si Mama, alam mo naman yun, masama pa ang loob. Si Mama pa talaga ang masama ang loob? Siya nga ang nanira sa aming mag-asawa sa post niya sa social media. Halos tinanggalan niya kami ng dignidad dahil sa mga pinagsasabi niya sa post. Galit niya rin sa akin, pati kay Tito Benji. Pinagsabihan kasi ni Tito. Di naman kasi tama ang ginawa niyang pag-post sa social media. Lalo na't di naman totoo. Daming nakisawsaw sa issue. Kung may sasama ang loob sa aming dalawa ni Mama, ako dapat yun, Butchoy. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Halos lahat ng meron ako dati sa inyo ko binibigay. Pero iba na kasi ngayon may sarili na akong pamilya na kailangan ko ring alagaan. Alam ko naman yun, ate. Ang laki ng pasasalamat ko na pinag-aaral mo ko. Pagpasensya mo na lang si Mama. Kaya mo, pag kumita rin ako naman ang bahala kay Mama. Ang hirap lang kasing maghanap ng trabaho ngayon. Ewan ko ba? Huwag kang susukong mag-apply sa trabaho. Makakahanap ka rin ng trabahong para sa'yo. Mahal, tingnan mo yung picture ni baby na pinost mo sa social media. Ang daming comments. Ang cute daw na anak natin. Aba, oo nga. Totoo namang napaka-cute ni baby kahit tulog na tulog siya. Namumula pa ang mga pisngi niya. Teka, magbabasa ako ng mga comments. Naka-online nga rin si Mama Merly. I'm sure, pati siya cute na cute sa apo niya. Oo nga. Ito, nag-comment siya. Teka, ano na naman itong sinasabi ni Mama? Bakit? Hindi na ba talaga siya nangihiya? Bakit pati anak ko kukomentuhan niya ng ganito? Mahal. Grabe. Pinintasan niya ang anak ko imbis na matuwa siya at maging proud sa apo niya. Kung ano-anong panlalait ang sinabi niya. Ay, naku. Hindi raw nagmana sa side namin. Anong klaseng lola siya? Hindi na siya nakakatuwa Mahal, humirahon ko muna. Baka naman Ano kasi... baka naman? Hindi na talaga magbabago si Mama. Kaya kong palampasin lahat ng ginagawa niya sa akin. Pero pagdating sa anak ko, hindi ko yan mapapalampas. Gigi, napatawag ka. Good news bang sasabihin mo? Ibabalik mo na ba sa dati ang allowance ko, ha? Good news? Ma, nag-expect ka pa ng good news pagkatapos ng kinumento mo sa anak ko? Ma naman, apo mo yun. Tapos sasabihin mo ng ganon? Ano ba talaga gusto mong mangyari? Aba, teka! Hindi ka pa talaga nahihiya, Ma? Hindi ko pa nalilimutan ang pamimintas mo sa asawa ko nung araw ng kasal namin. Tapos eto ka na naman. Anak ko naman ang pinagdiskitahan mo. Aba, anong mali sa mga sinabi ko, ha? Totoo naman yon. Hindi ako plastic na tao kaya sinasabi ko kung ano yung nakikita ko. Ay nako, Gigi. Huwag mo akong artehan. Anak lang kita. Hindi mo ako pwedeng diktahan sa kung ano man ang gusto kong sabihin o gawin. Ewan ko na sa'yo, Ma. Napaka-insensitive mo. Kahit minsan, isipin mo naman ang iba, huwag puro sarili mo. Aba, hoy, Gigi! Hindi kita pinalaki para pangaralan ako. Huwag kang mayabang porke kumikita ka ng pera. Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kung nasaan ka man ngayon. Sulsul talaga yung asawa mo pati pamilya niya. Nilalaso nila ang utak mo. Ma, hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Pero kung lagi mo akong susumbatan at hindi mo iintindihin ang sitwasyon, I'm sorry, Ma. Ayoko na. Simula ngayon, wala na akong ibibigay na kahit ano sa'yo. Tapos na ako sa lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Anong tapos? Hoy! Gigi! Hay! Pinutol na niya ang tawag. Nagbago na talaga siya simula nung nag-asawa. Bahala na si Mama sa gusto niyang isipin. Basta gagawin kong sinabi ko. Tatapusin ko ng koneksyon ko sa kanya. Napaka-toxic niyang ina. Mahal, huwag ka na umiyak. Madadaan naman sa mabuting usapan ng lahat. Dapat siguro natin puntaan si Mama ng personal at kausapin. Ano man ang mangyari, siya pa rin ang nanay mo. Oo, nanay ko siya. Pero bakit ayaw niyang magpakananay? Hindi ko naman hiniling na pumunta siya rito at alagaan ako at ang anak natin. Ayoko lang namang gulo siya. Ano ba naman yung intindihin niyang sitwasyon ko dahil may sarili na akong pamilya? At ba't pati nananahimik na sanggol? Sinasabihan niya ng di maganda.
Ikaw, mahal, hindi ka ba napipikon sa kanya kahit lagi kanyang pinipintasan? Nasasaktan, syempre. Pero kasi, nung minahal kita at nagdesisyon akong pakasalan ka, lahat sa'yo minahal ko. Package na rin ko ano ugali na mamahal mo sa buhay. Oo, may di maganda sa ugali ng mama mo, pero nanay mo siya. Hindi na mababago yun. Buo na ang pasya ko, mahal. Hindi na muna ako magsusustento kay mama. Aalisin ko na muna siya sa buhay natin. Sinanay ko siya na binibigay ko ang lahat eh. Baka ngayon, makapag-isip-isip siya kung didistansya muna ako sa kanya. Ikaw ang bahala, mahal. Nandito lang ako para suportahan ka. Hoy, Marley! Aba, kamusta? Nakakapag-mall ka pa pala. Ibalita ko, inabandon na ka na ni Gigi. Hindi ka na raw pinadadalhan ng allowance. Ikaw naman kasi, ang hilig mong magpo-post-post ng hindi maganda tungkol sa anak at manugang mo. Abalin, anong pinagsasabi mo dyan? Siyempre, hindi gagawin ng anak ko ang sinasabi mo. Eh kung hindi at pinapadalhan ka pa, magbayad ka na ng huling hulog sa alahas. O di kaya, isoli mo na yung mga alahas ko kung wala kang balak magbayad. Babayaran kita. Huwag ka lang apurado. Pag nagbigay na si Gigi sa Sabado, ako mismo ang pupunta sa bahay mo. O sige na, goodbye. Hoy, Marley, asahan ko yung bayad mo sa Sabado, ha? Huwag ka makakalimot. Ano ba namang klaseng kaibigan yang silin? Kaibigan na lagi nang gigipit, chismis ka pa. E paano ko isasoli sa kanya yung mga alahas na isang lako na? Napakawalang utang na loob naman kasi ni Gigi. Talagang hindi na ako pinadalhan ng pera. Nakakagigil siya at ang pandak niyang asawa. Ay nako, nakaka-high blood talaga tong ate Gigi mo. Suwail na anak. Ikaw lang ang kumontak, Butchoy. Hindi ko siya makontak sa cellphone ko. Ano nga po sasabihin ko, ma? Ayaw nga po niya kayo makausap sa ngayon kasi naman pinintasan mo sa social media ang anak ni ate. Kahit sinong ina masasaktan pag anak ng pinag-uusapan. Ang cute nga nung baby. Kung ano-ano pang sinabi mo. Parang yun lang, magagalit na siya. Anong magagawa ko? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kasalanan ko ba kung bakit hindi nakuha ng anak niya ang magandang itsura ng lahi natin? Malas nung bata, nagmana siya dun sa itsura ng partidos ng tatay niya. Ma, apo mo po yun. Sa'yo po ba kailangan manggaling ang pamimintas? Ewan! Pero dapat tinapat na lang ako ng ate Gigi mo na nasulsulan na siya ng asawa niya. Natanggalin ang sustento ko dahil madamot sila. Konting salita ko lang, galit na agad sila. Sige, tatawagan ko na si ate. Ano sasabihin ko sa kanya? Bahala ka na, tawagan mo siya. O puntahan mo siya sa bahay nila ngayon, ikaw na magdesisyon. Sabihin mo may sakit ako at mamamatay na, ganon. Sabihin mo kailangan ko ng papagamot. Pero ma, wala ka naman sakit. Walang pero. Pag hindi mo ginawang inuutos ko, Butchoy, malilintikan sa akin yung nobya mo. Akala mo hindi ko alam na may girlfriend ka na? Ano ba naman, mama? Lahat pinakikialaman mo. Bahala ka pag lalong nagalit sa'yo si ate dahil sa pinapagawa mo sa akin. Nagpaabot na lang ako ng pera kahapon kay Butchoy. Kasi hindi kinaya ng konsensya ko na pabayaan siya. Kaya ito, kahit ilang buwan na kaming hindi nagkikita at nag-uusap ni Mama, lakas loob ko siyang pinuntahan. Nadaanan ko sa labas kanina ang kotse ni Tito Benji. Dinalaw rin niya pala si Mama. Kung ganon, totoo nga na may sakit talaga si Mama. Dadiretso na ako sa kwarto ni Mama. Pearly, hindi talaga maganda ang ginagawa mo. Nagsumbong sa akin si Butchoy dahil hindi niya masikmura ang pinapagawa mo sa kanya. Ano ka ba naman, kuya? Ano bang masama sa pinagawa ko, ha? Alam mo, kung tutuusin, mas masama ang anak kong si Gigi. Tama bang padadalhan lang niya ako ng pera kapag may sakit ako? Ha? Pag wala akong sakit, pilit niya akong titiisin? Aba, hindi naman tama yon. Yan ba yung tama? Ang lokohin mo ang anak mo na kunwari may sakit siya kahit wala naman talaga. Ma! Tito Benji! Anong ibig sabihin ng mga narinig ko? Wala talagang sakit si Mama? Gigi, nandito ka pala. Gigi, anong ginagawa mo rito? Wala ka man lang pasabi na pupunta ka. Nandito ako kasi nag-aalala ako sa'yo. May sakit ka raw. Yun pala, panluloko mo lang sa akin yun para bigyan kita ng pera? Ma, ano ba? Ano bang kaya mong gawin para maisahan ako? Bakit ka ba ganyan, ha? Kailan ka ba magbabago, Ma? Kailan?
Oo, mahal. Ano nangyari? Bakit kanya ang itsura mo? Grabe na ba ang sakit ni Mama Merly? Baka dapat na siya mapa-hospital. Oo, mahal. Malala na talaga si Mama. Pero wala siyang sakit. Malala na lang talaga siyang mag-isip ng kung ano-ano. Dahil imbento lang niya ang sakit niya para bigyan ko siya ng pera. Sumasakit talaga ulo ko kay Mama. Ano uli yun? Pero si Butchoy ang may sabi, di ba? Nagsinungaling si Butchoy sa'yo. Tinakot siya ni Mama na ipapahiya sa nobya niya. Alam niyang hindi nagbibiro si Mama kaya sinunod niya ang utos. Pero nagsumbong din siya agad kay Tito Benji. At naabutan ko nga silang magkapatid na nagtatalo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kay Mama. Pasama ng pasama ang ugali niya. Sinabi mo sana ang side mo kanina. Tapos nakinig ka rin dapat sa side niya. Nag-usap na kami kanina at katulad ng dati, puro panunumbat lang ang sinasabi niya sa akin. Wala akong utang na loob at masama ang ugali ko. Ewan ko ba, basta mag-iingat na ako kay Mama. Hindi na ako basta maniniwala sa mga sasabihin niya. Ma, okay lang ba? Parang kanina nyo pa inihimas yung kaliwang dibdib mo. Nahihirapan ka bang huminga? Wala ito, Butchoy. Pakiramdam ko lang naninikip ang dibdib ko dahil sa ate mo. Haba akong makasigaw kanina, kala mo siya ang magulang at akong anak niya. Hindi man lang siya nahiya sa akin. Kahit nandito ang Tito Benji mo, di man lang niya naisip na igalang ako. Mama naman, talaga magagalit si ate sa pinagawa mo sa akin. Nag-alala siya sa'yo. Kaya kahit iniiwasan ka niya, nagbunta siya rito para dalawin ka at kumustahin. Tapos, yun naman dadatnan niya. Na okay ka naman pala at wala kang sakit. Kahit ako sigurado magagalit. Tumigil ka nga! Yang ate mo, pumunta lang dito yon para masiguro niyang mamamatay na ako. Para forever na siyang walang susustentuhan. Wala siyang utang na loob. Aray ko. Ano ba naman itong kumikirot sa dibdib ko? Ma? Napakasakit. At nahihirapan akong huminga. Ma, okay ka lang ba? Baka mataas ang presyon mo. Matagal na rin mula nung huli kang nagpa-check up Paano ko ngayon gagawin ha? Paano ba ako magpapa-check up uli? Na hindi nga ako binibigyan ng pera ng ate mo Naging suwail lang kasi siya simula nung mag-asawa at... Butchoy! Ma! Nahihilo ako. Mabuti pa siguro. Bumalik na lang ako sa kwarto at Ano nangyari? Ma! Biglang nawalang namalay si Mama. Kailangan madala ko kagad siya sa ospital. Hello, Butchoy. Bakit napatawag ka? Ate Gigi, nandito kami sa ospital. Sinugod ko si Mama sa ospital. Bigla na lang kasi siya nawala ng malay Ano? Hoy, Butchoy! Ayoko ng biro Kung gusto lang ni Mama namang scam at may gusto lang ipabili, hindi ko yan bibilhin. Tumigil na kamo siya! Totoo to, ate. Nandito sa ospital si Mama. Wala pa rin siyang malay. Pumunta ka na rito, please. Ano ba kasing nangyari? Oo, sige. Pupunta na ako. I-text mo sa akin ang eksaktong address ng ospital. Diyos ko, huwag naman sanang may mangyaring masama kay Mama. Huwag naman sana. Oh, Gigi, kamusta na ang mama mo? Pasensya na, ngayon lang ako nakadalaw. May inasikaso kasi ako. Sabi ng doktor, maayos na raw po si Mama. Yun nga lang kailangan niyang magpahinga. Arrhythmia o irregular na pagtibok ng puso ang initial findings. Sabi ng doktor, kailangan magamot ang sakit niya para maiwasan ang posibleng atake sa puso. Ate Gigi, Tito Benji, si Mama. Gisingin na si Mama. Ma, kamusta ka na? Kamusta pakiramdam mo? Maayos na po ba? Ma, I'm sorry. I'm sorry hindi ko na uli gagawin ang ginawa ko. Hindi na kita titiisin. Ang gusto ko, lagi kang healthy. Huwag kang umayak, Gigi. Huwag kang humingi ng pasensya. Ako ang dapat gumawa nun. Kung di ko pa naranasan ito hindi ko pa marirealize ang mga pagkakamali ko sa iyo, sa asawa mo at sa anak mo. Nahihiya ako pati sa pamilya ni Charlie. Ma! Pinarana sa akin ito ng Diyos. Siguro para turuan ako ng leksyon at matuto. Pasensya na kayo sa akin. Mahal ko kayo. Pangako,
Mababago na ako. Huwag ka munang magsalita. Mamaya na lang tayo mag-usap. Ang mahalaga, maayos ka na. Huwag mo kaming alalahanin, Ma. Mahal na mahal ka rin namin. Salamat naman at mukhang magiging maayos na muli ang pamilyang ito. Salamat sa Diyos. Magiging maayos na ang lahat. Nasaan na kaya si Amy? Ang tagal naman niya. Siya pa naman ang magdadala dito ng cake. Relax ka lang, mahal. Sinamahan namin ni Butchoy ang kaibigan mo. At saka, maya-maya pa naman ang party para sa birthday ng panganay natin. Ay, tama ang asawa mo, Gigi. Huwag ka masyadong stress. Baka makasama sa batang dinadala mo. Huwag kayo mag-alala. Pag nakapanganak ka na, ako ang mag-aalaga sa mga apo ko. Salamat, Ma. Hayaan nyo, dadagdagan na lang namin ni Charlie ang allowance nyo. Ngayon na medyo asensado ng negosyo niya. Oo, Ma. Wala ka na pong aalalahanin pa. Ay, napakabait niyo mga anak. Pero alam niyo naman na nagbago na ako. Itabi niyo na lang yan, lalo ngayon at magiging 2 na ang anak niyo. Basta ako, lagi na akong nandito para sa inyo. Ako rin, Mama. Lagi rin ako nakasuporta sa inyo. Sa lahat ng oras. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo.